Assalamualaikum and good evening to each and everyone. I am Amiril Zakaria Mamalo. My title report, Classroom Climate. Classroom climate refers to the overall atmosphere or environment of a classroom, shaped by the relationships, attitudes, and interactions among students and between students and teachers. Ang klima ng silid-aralan ay tumutukoy sa pangkalahatang kapaligiran o kapaligiran ng isang silid-aralan na hinuhubog ng mga relasyon, saloobin at pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral at sa pagitan ng mga mag-aaral at guro. So, bakit nga ba nasabi ng kapaligiran ng silid-aralan ay ang pangkalahatang kapaligiran? Dahil sa silid-aralan, halos lahat ng mga mahalagang bagay ay napapag-aralan natin dito at nagiging malapit tayo sa mga tao na hindi natin kilala, maging sa ating mga guro. Number 1, emotional environment. How safe, supported, and respected students feel. Emotional na kapaligiran. Ano ang pakiramdam ng ligtas, suportado at iginagalang na mga mag-aaral? Para sa akin, saka ako nasasabi na ligtas ako kapag sa oras na ng uwian ay nakakarating ako ng maayos sa aming tahanan ng walang problema. Sa support naman ay nararamdaman ko din naman kasi kung ano yung meron sila ay ibinibigay naman nila sa akin. Di ba na lang kung walang-wala na talaga. Respect. Sa respeto naman ay karapatan din naman ng mga mag-aaral na irespeto sila kung sila naman ay karespe-respeto. Number 2, social climate. The quality of peer interactions including cooperation, inclusiveness, and respect. Ang kalidad ng kasama, pakikipag-ugnayan, kabilang ang kooperasyon, pagiging inclusive at paggalang. So sa loob ng classroom o silid-aralan ay kailangan tayo magkooperasyon sa ating mga kamag-aral o sa ating guro. Number 3, academic climate. Expectations for learning, intellectual engagement, and how mistakes are treated, e.g. as opportunities to learn. Akademikong klima, mga inaasahan para sa pag-aaral, intelektual na pakikipag-ugnayan at kung paano tinatrato ang mga pagkakamali, halimbawa bilang mga pagkakataong matuto. So, dito na yung mga slow learner, halimbawa yung estudyante ay hindi gaano katalino or medyo siya mahina. Kailangan yung teacher is maunawain at hindi niya ito sinajudge. Number 4, physical environment. The arrangement, cleanliness, and accessibility of the classroom. Physical na kapaligiran, ang kaayusan, kalinisan at accessibility ng silid-aralan. So, tayong mga estudyante o mag-aral ay kailangan hindi na tayo pagsabihan sa ating mga kalat. Kung nakikita natin ang classroom ay hindi maayos o may kalat-kalat ay kailangan hindi na tayo mag-antay ng pagsabihan para maglinis. Kailangan kusa na tayo maglinis o ayusin yung mga bangko na hindi maayos. A positive classroom climate encourages student engagement, motivation, and learning. Conversely, a negative climate can hinder academic and personal development. Ang isang positibong klima sa silid-aralan ay nanghihikayat sa pakikipag-ugnayan, pagganyak, at pag-aaral ang mag-aaral. Sa kabaligtaran, ang isang negatibong klima maaaring hadlangan ang akademiko at personal na pag-unlad. At dito lang po nagtatapos ang aking report. Syukran and wassalam.